Ang labanan sa Shinjuku ay nagtapos sa isang chapter na punong-puno ng emosyon. Dahil ngayon na lumabas na ang chapter 268 ay sa wakas, mas maiintindihan na natin at mas madadama pa kung paano nga ba talaga nagtapos ang napakatagal ng labanan na muntik nang umubos sa ating mga bida. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin ang isa sa napaka-interesting chapter ni Gege Akutami. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang sena na kung saan ay after na masuntok ni Yuji si Sukuna ng isang Black Flash, ay dito na nagkaroon ng chance si Sukuna na makausap directly ang soul ni Megumi. In which ay sinabihan niya ito sa kung paanong paraan para mabubuhay si Megumi matapos ang lahat ng kahiyan na nagawa nito. Nawika pa ni Sukuna na nawalan daw noon si Megumi ng kontrol sa sarili nitong katawan, pinatay pa nito ang kanyang kapatid at minsan na rin itong tinanggihan ang tulong. Bukod pa riyan ay ang taong sinalba raw noon ni Megumi which is si Yuji ay nakapatay pa rin daw ng napakaraming tao. At ang nire-refer ni Sukuna rito ay ang nangyari noon sa Shibuya na minasakir niya ang mga tao within the vicinity ng kanyang domain. Matapos si Yuji nawala noon mga kaibigan ng kontrol sa kanyang katawan. Kung kaya't dahil sa lahat ng mga nangyaring yan sa buhay ni Megumi, ay habang may kita si Sukuna na humihiwalay na sa soul ni Megumi, ay wika pa ni Sukuna na dapat ay sumuko na lang daw si Megumi. Dahil hindi na raw kasi ito magkakaroon pa ng isang buhay na masabi niyang matuwid na buhay. Kaya dapat ay ipaubaya na lang daw ni Megumi sa kanya ang lahat at huwag nang makialam pa. Subalit nang masabi yan ni Sukuna ay sumagot naman si Megumi na wikang bakit parang napakadesperado daw ang pakinggan ngayon itong si Sukuna. Dahil baro ito sa may isa pa raw itong natitirang daliri. Ang pagsagot niya ni Megumi mga kaibigan ay medyo gumulat naman kay Sukuna kasi for the very first time ay nag-talk back itong si Megumi mga kaibigan na para bang nag-iba na ang mindset nito o ang isipan nito. Kaya na may matapos niyan ay paliwanag pa ni Megumi na kung may isa raw palang specificong paraan para maging isang curse object ang isang sorcerer, ay the moment naman daw na ihiwalay na ni Yuji si Sukuna sa kanyang katawan ay it would mean death na raw para kay Sukuna. Bukod pa riyan ay nariyan din daw ang resonance na nagbibigay ng disadvantage kay Sukuna na kung mawawala raw ang 19 fingers ni Sukuna ay ang natitirang isa pa na daliri nito ay mawawala naman daw ng soul connection sa 19 fingers. So technically, even if may isa pa rong daliring natitira ay ang daliring yan ay naglalaman lang naman ng fragment of soul ni Sukuna na wala nang kahit anumang koneksyon sa mas buong form of soul nito which is ang 19-fingered Sukuna. Kasi ang 11 ngayon mga kaibigan na daliri ni Sukuna ay nanganganib ng mawala ngayon along with Sukuna, which also means na wala ng iba pang paraan si Sukuna na mabuhay pa unless kung may mangyayari pang twist sa hinaharap. Anyways, matapos niyan ay sabi rin dito ni Megumi na nakaramdam raw siya ngayon ng relief dahil even pala sa kagaya ni Sukuna ay natatakot din pala raw itong mamatay. Kung kaya't dito na ipinaliwanag ni Megumi kung bakit gusto pa raw niyang mabuhay na wikang hindi naman daw niya intention in the first place na mamuhay ng matuwid at halata naman daw yan sa kanya. Pero dagdag pa niya na may marami pa raw kasing tao sa mundo bukod lang sa kanyang sarili. Kaya simula ngayon ay kahit isang beses na lang daw o one more time na lang ay sa tingin niya ay susubukan na ron niyang mamuhay ulit para sa ibang tao. Matapos niyan ay may kita naman si Sukuna na unti-unti nang nagsha-shrunk o lumiliit at nawawala na ng kapit sa soul ni Megumi. Kaya na may susunod na eksena back to the real world ay may kita sa labas na tuluyan na nag-shatter o nag-collapse ang domain expansion barrier ni Yuji. Nakasabay niyan ay may kita na napatalsik na ni Yuji si Sukuna matapos ang Black Flash na suntok at kapansin-pansin na habang papatalsik si Sukuna ay ang true form nito ay unti-unti na ring nawawala. Na maya-maya pa ay tuluyan na ngang unti-unting nahiwalay si Sukuna sa katawan ni Megumi. Kasabay niyan ay nagde-disintegrate na ang katawan ni Sukuna at naging parang halimaw na kung tignan. Matapos niyan ay may kita naman na nahimatay na si Megumi while si Sukuna ay naging helpless na pinagpapawisan ng mga kaibigan sa form na ito at hinihingal na. Maya-maya pa ay biglang natabunan si Sukuna ng anino nang makikita si Yuji na lumapit at nag-look down na sa kanya o nakatitig talaga sa kanya. Nawika nito na ano na raw ang gagawin ngayon ni Sukuna. Na nang sinabi yan ni Yuji ay may kita na unti-unti na ring naglalaho at nag-e-evaporate itong na-deform na si Sukuna. Habang na-flashback sa isipan nito ang sinabi sa kanya noon ni Yuji na bubuhayin siya nito kung pakakawalan niya si Megumi. Maya-maya pa ay nagsalita na naman si Yuji na this time ay pinulot na niya ang natirang part ni Sukuna sabay sinabihan ito na wikang Sukuna, you
army. Isang tao na wala raw kamalay-malay na isinumpa o may sumpa na pala simula ng pagsilang pa nito. At ang ganyang klase ng tao ay magiging isang klase raw talaga ng halimaw. Pero ang pagiging masabi niyang halimaw ay nagdedepende raw sa swerte. Na ang ibig iparating dito ni Yuji na magiging kagaya rin daw sana siya ni Sukuna noon mga kaibigan, pero luckily may lolo raw siya na gumagabay sa kanya noon. Kung kaya't lumaki raw si Yuji na isang normal lang na tao despite sa pagiging malakas nito since birth o despite sa curse na inilagay sa kanya simula nung nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina. Kung kaya't for the last time ay pinakitaan pa ni Yuji si Sukuna ng awa at sinabihan ito na susubukan daw nila na mamuhay ulit. Pero this time ay hindi na ang sumpain ng iba, kundi ang mamuhay kasama na ang iba. Na kahit wala raw tatanggap kay Sukuna ay nandito naman daw siya na handang tanggapin siya at kayang mamuhay na kasama siya. Subalit habang may kita naman na unti-unti na talagang lumiliit itong remaining flesh ni Sukuna na hawak-hawak ni Yuji ay finally sumagot ng King of Curses na sabing pupurihin daw talaga niya si Yuji dahil hanggang sa huli ay minintain pa rin daw nito ang pagiging isang hangal. Sabay tinapos nito ang kanyang salita na wikang, Yuji Itadori, huwag mo kong mamaliitin dahil isa kong sumpa. Na matapos masabihan ni Sukuna ay tuluyan na nga itong naglaho sa kamay ni Yuji na in other words ay namatay na hindi tinanggap ang offer ni Yuji. Pero sa huli ay masasabi nating inacknowledge na niya si Yuji sapagkat binanggit na niya finally ang full name ni Yuji. Na matapos niyan ay may kita naman dito itong ating bida na may mga mata na magkahalong lungkot at galit. After this scene ay sa wakas dito na inilipat ang scene kina Uraume nang makikita si Uraume mga kaibigan na nakasense na sa pagkawala o pagkamatay ni Sukuna. Kaya sabi niya rito na tapos na raw. Natanong naman ni Hakari na sa tingin niya rin ay tapos na raw. Kaya ano na raw ngayon ang gagawin pa ni Uraume? Nasagot naman ni Uraume na wala na raw kasi tapos na at pointless na raw ngayon ang lahat. Nadagpa niya na ang possible lang daw rason sa pagkatalo ni Sukuna ay dahil sa nakikipaglaban daw si Sukuna gamit ang katawan ni Megumi o gamit ang isang vessel at hindi gamit ang original body talaga nito na walang vessel. Kung kaya't paliwanag pa ni Uraume na ang rason din daw sa pagkatalo ni Sukuna ay hindi raw sa malakas si Hakari kundi mas swerte lang daw talaga sila dahil ipinanganak daw si Hakari sa era na wala si Sukuna, na ibig sabihin kung nabuhay pa raw si Hakari sa Heian era na kung saan hindi na kailangan pa ni Sukunang lumaban na gamit ang isang vessel ay for sure matatalo daw talaga si Hakari sa laban. Pero ang mga salitang ito ni Uraume mga kaibigan ay nginitian lang ni Hakari na sabi mo ay maswerte lang kami diba? Well, para sa kanya ay isang malaking karangalan daw ito o isang greatest compliment for him kasi alam naman natin na si Hakari ay isang maswerteng gambler. Kaya nang masabi ito ni Hakari ay ngumiti naman si Uraume at unti-unti nang finofroze ang kanyang leeg na wikang siguro ay tama raw si Hakari. Na matapos niyan ay tuluyan na ngang pinutol ni Uraume ang kanyang leeg at itransform ang kanyang buong katawan into ice at binasag ang kanyang sarili. Kaya may kita rin ito na unti-unti nang naglalaho. So from this day ay dito na nagtapos ang napakatagal na laban sa Shinjuku. At gusto ko lang na magpasalamat sa lahat mga kaibigan na sumubaybay sa reviews natin nitong buong Shinjuku Showdown arc. At truly nakagawa ang arc na ito mga kaibigan ng napakaraming memories hindi lang dito sa channel natin kundi sa lahat talaga ng JJK community. Kasi ang arc na ito ay nagbigay talaga sa atin ng thrill, stress, emotional moments at marami pang ibang feelings. At parang kailan lang nag-conclude na talaga ang isa sa pinakamatinding arc sa series na to. Kaya matapos ang pagkatalo ni Sukuna ay sa sumunod na eksena ay may kitang nagising na si Megumi. Na sa ngayon ay di pa natin alam kung ilang oras o araw si Meguming walang malay. At sa kanyang pagbangon ay may kita naman si Yuji na tatakpan na sana si Nobara nitong box para isurpresa si Megumi gaya ng ginawa ni Yuji noon na ngayon ay huli na dahil nakita na sila ni Megumi. Kaya tanong na lang ni Megumi na ano raw ang ginagawa nito. Na matapos niyan ay nang nakabihis na si Megumi ay paliwanag naman ni Nobara na susurpresahin daw sana nila si Megumi gamit ang same prank noon ni Yuji. Nasagot naman ni Megumi na yun pala, pasensya na. Na nang masabi ito ni Megumi ay sagot naman ni Nobara na wikang, di ba ang akala ninyong lahat ay patay na ang magandang babae sa class na ito? Pero ngayon, tignan nyo, buhay na buhay ang babaeng yon. Kaya ang kanya rong pagkabuhay ay dapat shocking daw sana talaga kina Megumi to the point na maiihi at maiiyak daw sila ng tears of joy. Nasagot
Nasagot naman ni Yuji habang umiinom ng tea na naiyak naman daw siya noon ng konti nung tumama ang resonance ni Nobara kay Sukuna. Naayon naman kay Megumi na ang rason sa kung bakit hindi siya na-shock kasi nalaman daw niya noon sa loob ni Sukuna na nabuhay si Nobara na doon din siguro sa time na tumama ang resonance ni Nobara. Kaya sabi naman dito ni Nobara na yun daw pala ang rason na hindi na surpresa sila kasi parang live na nalaman ni na Yuji at Megumi na buhay siya due sa kanyang resonance na tumama kay Sukuna. Also sabi rin dito ni Megumi na 3 na lang daw sila sa class na ito kasi wala na si Gojo mga kaibigan na lagi nilang kasama noon. At kahit na malungkot ay finally nagbalik naman ang 3 sa iisang frame. Kaya dito na naglabas si Yuji ng 2 letter na sabing well, simulan na natin ito. Itong 2 letter daw ay nakaplanong buksan kung silang 3 ay magre-reunite na raw. At ang letter daw na ito ay mula raw kay Gojo na itinago ni Shoko Ire. So ito pala ang ibig sabihin ni Gojo na ipinaubayan na lang niya kay Shoko ang tungkol sa impormasyon sa ama ni Megumi. Na nang masabi ito ni Yuji, ay sabi naman ni Megumi na may ganitong mukha na wikang liham na ayon naman ni Nobara na mahirap daw isipin na gagawa si Gojo ng isang liham para sa kanila na parang ang weird naman daw kung iisipin. Yun siya sagot naman ni Yuji na ang sama naman daw ni Nobara. Nadagdag pa nito na may 2 raw liham na ginawa si Gojo at wala raw para sa kanya dahil nakausap na raw niya noon si Gojo directly. Nasagot naman ni Megumi na sige, siguro ay buksan na natin ito. Kaya unang binuksan ni Nobara ang kanyang letter na nang binasa niya ito ay kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. Kaya tanong dito ni Yuji sa kung ano raw isinulat ni Gojo dyan sa letter na yan. In which yung sagot naman ni Nobara na hindi raw ito letter, isa raw itong info tungkol sa kung nasan ang lokasyon ng kanyang ina at kung ano raw ang ginagawa nito. Kaya tanong naman ni Yuji na so gusto raw pala ni Nobara malaman talaga ang tungkol sa ina nito. Nasagot naman ni Nobara na wala naman daw talaga siyang pake tungkol dyan. Pero masabi niya pa rin ibang klase daw talaga si Gojo na nalaman nito ang whereabouts ng kanyang ina. Maya-maya pa habang naiinis si Nobara dahil yun lang pala ang laman ng kanyang letter ay may kita na bigla namang natawa ng konti si Megumi at habang pinipigilan nito ang kanyang tawa ay tanong naman ni Nobara na ano raw ang laman ng letter. Isa ba raw itong authority na gagawin si Meguming special grade na maya-maya pa hindi na nakontain pa ni Megumi ang kanyang tawa kaya mas lalong natuwa at na-curious sila Yuji at Nobara na sabing curious daw silang malaman kung ano ang laman ng letter. Kaya nang ibinigay ito ni Megumi sa kanila habang nagsalita na wikang ang laman daw ng letter ay medyo kaparehas lang daw sa laman ng letter ni Nobara nang binasa na ni Yuji ang letter na yan ay bigla naman silang nagulat at parang nagdismaya. Nasabi pa nga ni Nobara na nawala raw ang kanyang mood. Sabay tanong naman ni Yuji na bakit tumatawa raw itong si Megumi despite sa laman ng letter na ito. Nasagot naman ni Megumi na ayos lang daw. Kaya sabi naman ni Yuji na well, kung okay lang daw kay Megumi then sa tingin niya ay ayos lang daw talaga itong isinulat ni Gojo. Kasi ang isinulat ni Gojo dyan mga kaibigan ay tungkol sa ama ni Megumi. Nasabi rito sa nakasulat na too bad ay wala na raw ang tatay ni Megumi dahil siya raw ang pumatay nito. Sabay sabing sorry. So yan na nakasulat sa letter mga kaibigan na isang napaka-Gojo na paraan ng pagsulat ng letter na pinatay niya ang ama nito. No wonder ay natawa na lamang si Megumi at for the first time ay ngayon ko lang nakita si Megumi na genuinely natawa talaga sa ginawa ni Gojo. Matapos yan ay bigla naman nagsalita si Nobara na sabing nakalimutan daw niya. Kailangan daw pala nilang pumunta sa kung nasan si Namaki at ang iba pang sorcerers. So ngayon ay nasa HQ pala sila mga kaibigan. Kaya dito na tumayo si Nobara at Yuji at sinabihan si Megumi na kailangan daw nitong sumama. Kasi ayon pa kay Yuji na sabi raw nila na kailangan daw nilang lahat na pumunta doon. Nasagot naman ni Megumi na oo nga pala. Kailangan kong humingi ng paumanhin at magpasalamat sa kanilang lahat. In which ay dito na sinabihan ni Nobara si Megumi na hindi raw para dyan ang kanilang pupuntahan. Bagay na nagpalito naman kay Megumi. Kaya paliwanag pa ni Yuji na ito raw ay ang tungkol daw kasi kay Yuta Okkotsu. Sa sumunod na panel habang nagsasalita si Yuji na wikang kailangan daw kasi ni Yuta ang kanilang tulong ay dito naman pinakita si Panda, Maki at Inumaki na patungo na sa kung nasan ngayon si Yuta. Pati na rin si Kusakabe na nakasurvive pala ay papapunta na rin kasama si Namiwa at Momo. At kitang-kita sa kanilang mga mukha dito ang pagkabahala. Maya-maya pa habang mapalapit na sina Yuji sa silid sa kung nasan si Yuta ay bigla naman silang nakarinig ng isang sigaw na minumura si Yuta at hindi pa natin alam kung sino ang napasigaw mga kaibigan at minura si Yuta. Kung kaya't dito na napatanong si Megumi na wikang teka, yan ba ibig sabihin na Yujing tulungan si Yuta? Na matapos niyan ay along with this scene ay nag-iwan rin ang editor ng note na wikang are you okay Okkotsu? Only 3 chapters left to go. So ano kaya ang tunay na kalagayan ngayon ni Yuta? Nakabalik nga ba siya sa kanyang katawan o tuluyan na nga ba siyang na-stuck sa katawan ni Gojo and worst case scenario ay bakay nasa critical condition na pala ito. Also bago natin tapusin ang chapter ay nais ko lang ding iparating sa inyo na ako lang ba ang nakaramdam nito mga kaibigan o bakay nag-overthink lang ako kasi parang may something's off talaga and suspicious sa chapter na ito. Kasi di natin nalaman kung ano mismo ang nangyari matapos ang labanan sa Shinjuku na nagtapos nga ba talaga ang Culling Game, na na-achieve nga ba
pa talaga nilang kanilang goal na pigilan ang merging. Kasi bigla na lamang tayong ipinunta dito sa aftermath. Kaya naman ang lahat ng katanungan at possible twist at plan ni Gege sa last 3 chapters na lamang nitong series ay pag-uusapan natin sa susunod kong videos dahil break din kasi ang JJK next week. Kaya habang naghihintay tayo sa bagong chapter ay gagawa tayo ng marami pang videos till the JJK 269 arrives. So yan, dito muna natin tatapusin ang chapter review mga kaibigan. Dito sa last panel na papapunta na itong ating mga bida kay Yuta Okkotsu. Kaya naman kung nagustuhan niyo ang ating video ay kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Yan, maraming salamat and see you guys again on my next video.